magsisisi ang isang lalaki sa pagloloko kapag pinaranas mo ito sa kanya? Yo, what's up, what's up? So, kamusta kayo dyan? No, so ito, kung isa ka man dyan na humahangad na para magsisi yung ex mo na nang-iwan sa'yo or na nagloko sa'yo, so panoorin niyo po yung video na ito. So ngayon, kung hinahangad mo nga na magsisi yung ex mo, actually sa totoo lang, hindi ganun kadali. No? Kasi meron pa tayong hakbang or steps na kailangan pagdaanan ng partner mo bago siya hahantong sa pagsisisi. Oh. Na kung ikaw man dyan na walang ginagawa and yung hinahangad mo or yung kinakamit mo na gusto mong magsisi yung ex mo pero wala ka namang ginagawa, hindi ka kumikilos kumbaga, ay hindi po hahantong na magsisisi yung ex mo. Yes, utol. No, hindi po talaga. Kaya ito, sa video na ito ay ituturo ko sa inyo step by step. Actually, 3 hakbang lang naman na hahantong at saka hahantong sa pagsisisi yung ex mo. So ngayon, ito no, actually kung makabisado nyo lang naman ito, ay hindi naman ganun kahirap. Lalong-lalo na kapag naranasan nyo ng maiwan and nalagpasan ninyo and maaari na nagawa nyo na rin ito dati. So ito ngayon, no, ituturo ko sa inyo para hindi na rin kayo mahirapan. So una sa lahat, ano ba yung hakbang na kailangan nating iparanas sa ex mo na nagloko, na nang-iwan sa'yo, na sumira ng tiwala mo? Well, walang iba kundi kailangan muna natin siya ipadaan na mabigyan ng curiosity. Diba? Matagal ko na itong tinuturo, utol. No? Kasi napaka-importanting bagay or napaka-mahalagang bagay pagdating sa larangan ng pag-iibigan, lalong-lalo na sa mga nasiraan ng tiwala. And 'di ba kung napapansin rin ninyo sa iba't ibang mga coaches ay palagi namin itong binibigkas yung about sa curiosity. Na kailangan is mabigyan mo muna ng curiosity yung partner mo or yung ex mo para makamit mo yung hinahangad mo na siya ay magsisisi. So sa anong pamamaraan, Kuya Kiko? No, para mabigyan siya ng curiosity, para siya ay ma-curious. No, sa term pa lang na curiosity is paano nga ba na-curious yung isang tao? Yung tipong mapapaisip siya tungkol sa'yo or about sa'yo. Syempre sa pamamagitan na kailangan wala rin siyang mababalitaan about sa'yo. Diba? Diyan po na-curious yung tao. Na kapag wala siyang mababalitaan about sa'yo, wala siyang naririnig tungkol sa'yo, kung kamusta ka na, kung ano na yung ganap mo, kung ano na yung meron sa buhay mo, ay diyan po siya maku-curious. Yan po yung tinatawag natin na curiosity. That's why isa po sa tinuturo namin na gawin mo yung no contact rule. Na huwag kang makipag-contact sa kanya. Huwag kang makipag-connect sa kanya. Kailangan mo itong putulin, utol. Dahil diyan po siya maku-curious. Diyan na po papasok yung curiosity. Magiging mysterious ka muna kumbaga. Yung tipong mapapaisip siya na uy, ano na kaya yung meron sa partner ko? Kailangan bigyan natin siya ng question mark sa kanyang isipan. Dahil yan po yung tinatawag nating curiosity. Ano na kaya yung meron sa kanya? Saan na kaya siya sa ngayon? Meron na kaya siyang bago? Hayaan mo siyang mag-isip na mag-isip. That's why kung minsan, no, nagtataka kayo na i-message kayo, mas lalo kayong ginagalit, binabaliktad, na hoy, baka meron ka ng bago dyan ha, kaya ka hindi na kumikibo sa akin. Yes, kasi gusto niyang sirain or gusto niyang kunin yung validation na para mag-response ka rin kung ano na talaga din yung ganap sa buhay mo. Para masira yung curiosity niya. Para makapag-feed ka ng answers sa kanyang kasagot o sa kanyang katanungan, sa kanyang isipan. So yan po ang iwasan natin na kailangan hindi niya makakamit yung kasagutan sa kung ano man yung sumasagabal dyan sa kanyang isipan. Sa pag-ikot pa lang mo, pag ano na. Yeah, pero yun na nga, utol, kailangan muna natin siyang ipadaan sa curiosity. Diba? So kung hindi mo pa siya napapadaan sa ganito, sa curiosity, hindi mo po mapapakamit sa pagsisisi yung ex mo. Yeah, pero once na magawa mo na yung curiosity, kailangan pa muna natin din siyang ipadaan sa pangalawang hakbang natin. Walang iba kundi realization. No? Kasi ito no,
hanggat tinutuloy-tuloy mo na nag-no contact ka or na nag-no contact ka sa kanya, ay hantong at saka hahantong po talaga siya na magkaroon ng realization. No? So paano nga ba ito gumagana, Kuya Kiko? Well, una nga sa lahat, bigyan muna natin siya ng curiosity, tama? So may question mark, may malaking question mark or katanungan dyan sa kanyang isipan. Ano na kaya yung meron? Bakit kaya kami humantong sa ganito? So ngayon, dahil hindi mo finifeed yung kasagutan or wala siyang nahahagilap na kasagutan sa katanungan, no, sa mga katanungan sa kanyang isipan, is siya na ngayon ito yung sasagot. Okay, nawala siya sa akin. No, hindi na siya kumikibo kasi ito yung mga pinaggagawa ko. Siguro nasaktan siya. So, di ba? Siya na ngayon yung sumasagot. No, kasi kung hahayaan mo yung isang tao na maku-curious, ay hahantong at saka hahantong talaga na siya mismo ang makarealize kung bakit nangyayari ang lahat-lahat ng ito. Yes, so kailangan ipahantong natin siya sa ganun. No? So once na ma-realize niya na dahil mali niya pala, na dahil kasalanan niya pala, na dahil nawala or dahil sa mga pinaggagawa niyang kalokohan ay nawawala ka, halimbawa mag-asawa kayo, may anak kayo, so dito niya na-realize or ma-realize na nawawala na pala yung asawa ko, nawawala na rin pala yung mga anak ko. So in short, nawawala na pala yung family ko. Ito pala yung kapalit kapag niloloko ko sila. No, kapag may ginagawa akong kabalastugan. Ito pala yung magiging sukli once na tinutuloy-tuloy ko yung kagaguhan kong ito. Yes! So realization po yun. And ito na ngayon. No, dahil tinutuloy-tuloy mo pa rin yung pag no contact sa kanya, hindi ka pa rin kumikibo, na at the same time, humantong na siya sa realization na still andyan ka pa rin nagmamatigas, hahantong at saka hahantong na rin po ito sa pagsisisi, which is regret. No? Magsisisi po siya kung bakit niya nagawa yun. Kasi nga, dahil sa actions na pinapakita mo na nawawala ka na sa kanya. No, kung meron man kayong mga anak, nawawala na kayo sa kanya. Yes, buong family niya kumbaga nawawasak, yun pala ang magiging kapalit. Sa pamamagitan ng hindi salita utol, no, kundi sa actions, sa kilos. Kasi yung kilos ay mas malakas po ito na nagpapahiwatig na ito yung katotohanan. Compare sa salita, kahit anong sasabihin mo sa partner mo, di ba? Na hoy, alis na ako, lalayas na ako, ayoko na sa'yo, ganito, ganyan. Pero still hindi pa rin natitinag. Mataas pa rin yung ego niya. Malakas pa rin yung loob niya. Kasi wala ka namang ginagawa eh. Puro ka lang dada. Puro ka lang ngaw-ngaw. Yeah. So that's why walang nangyayari. Pero kapag umalis ka, hindi ka na niya makontak, no? Hindi ka na niya mahahagilap, wala na siyang nababalitaan sa'yo, hahantong at saka hahantong talaga siya sa pagsisisi. Kapag pinadaan mo siya sa curiosity and realization. Yeah, and then yung pangatlo, yun na nga, magsisisi at saka magsisisi na po yun kung bakit niya nagawa ang lahat-lahat ng ito. Kasi kahit humantong na siya sa pagsisisi ay still hindi ka pa rin natitinag. So yun po yun, utol, no? So sana naintindihan niyo or naunawaan ninyo, ayun, no, hinimay-himay na natin step by step kung paano hahantong yung isang tao sa pagsisisi, which is kailangan pala ay may hakbang na dapat niyang mapagdaanan. Hindi yung tatalon ka na bigla na lang siya magsisisi, walang ganon. Kuya Kiko, pwede bang maka-realize niya or marirealize niya lahat-lahat ng mga pinaggagawa niyang kabalastugan sa akin nang wala or hindi ko siya pinadaan sa curiosity? Syempre hindi. Kasi paano siya mapapaisip na siya ay nagkakamali kung ikaw mismo ay nandyan naman palagi, nag-feed ng balita, nandyan pa rin, inaasikaso siya, nagre-response ka pa rin, responsive ka pa rin, nakikipag-connect ka pa din. So wala. No, kumbaga pa tumatalon ka. Wala pong ganun, utol. So kapag tumatalon ka, hindi mo makakamit yung pagsisisi niya. Nakuha? So yun lang po mga utol. Sana'y malinaw sa inyo and sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then, sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Ako po mismo ang makakausap ninyo. And sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin natin yan, lalong-lalo na dito sa aming YouTube channel. So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Tayo ang coach ng pag-ibig.